Yes!
kapag sa ating mga buhay. Salamat. Salamat, Panginoon.
yung aming pagmamahal, ang paglilingkod sa iyo. Lord, hindi mapagkalawad ka, hindi mapago. Gawin mo kami, Lord, na sandahan, Lord, na patuloy na maayo, Lord. Lord, salamat kasi napakabuti mo sa aming mga buhay. Tulungan niyo lang kami, Lord, na ilaan namin sa iyo yung aming buhay. Tulungan niyo lang kami, Lord, na hingin namin, Lord, yung pagmamahal namin sa pamilya, sa aming kapwa, Panginoon. Lord, kulang yan eh. Alam namin, Lord, kulang yun. Sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon. Patuloy lang na pupurihin ka namin. Patuloy, Lord, masasambahin ka namin.
buhay sa'yo ko. Kaya mo aking mundo na mapasa'yo habang panahon. Susayo ang buhay
magandang umaga sa bawat isa. Pakibati mo yung katabi mo. Good morning! Sabihin mo sa kanya, Happy Heroes Day! Yan, ano? Alam niyo ba yun? National Heroes Day ba? Bukas ba ngayon? Ngayon, di ba? Tapos bukas pa. Holiday bukas. Oh, lagi yun, yung last Monday ng taon na talaga yan. Okay? So long weekend. So masaya naman po ako na kahit long weekend ay naparito kayo. No, sabi ko mukhang yung iba nagbakasyon. So yan, papasalamat tayo sa mga anak ng Diyos. Yan. Pati mo ang katabi mo, sabi mo, isa kang bayani sa mata ng Diyos. Parang hindi ka kumbinsido Pag-uusapan natin ngayon yan, paano ka naging bayani sa mata ng Diyos. Matanong kita, ikaw ba naniniwala ka na sa mata ng Diyos bayani ka? Na ikaw ay mahal niya, na ikaw may kakayahan na inilagay, no? So pag-uusapan natin at ngayong umagang ito, no, hindi ko pa pala nabati yung ating team replay, isang mapagpalang sandali sa inyo kung ano oras nyo man ito nasusumpungan. No, sino rito nire-review yung sermon pagdating ng Lunes, Martes, no? Tignan nyo rin po sa YouTube at i-like nyo sana, no? I-like nyo rin sana at forward nyo po kung tingin nyo makakatulong sa inyong mga kaibigan. Anyway, so yung pag-uusapan natin ngayon ay pagtatapos ng ating sinimula na about God's harvest. Diba? Nasimulan natin yan, ano yung tamang puso, tamang attitude, sino yung tamang tao, okay? At yung tamang tao na yun, naniniwala po ako, sila po yung tinitignan ng Diyos bilang greatest, no, sa mata niya. At pag-usapan natin, what made them the greatest? No? Dahil tumugma naman, National Heroes Day, magandang pag-usapan natin, who is the greatest for God's harvest? Yan. At dahil doon, sasagutin na, what makes someone great in God's eyes? Ano yung no? So ginugunita natin yung kabayanihan ng mga Pilipino na nauna sa atin. May isang joke din ano masasabi sa mga bayani? Ma'am, lahat po sila patay na. Diba? Totoo naman. Pero ngayon, panahon natin, may mga tinatawag na mga makabagong bayani. Na yung mga makabagong bayani ay yung buhay pa at kasalukuyang kumikilos. Nung pandemic, itinuring po na makabagong bayani yung mga frontliners. Pero sa ngayon, patuloy pa rin po no, na makabagong bayani pa din yung mga OFW natin. Tingin ko po, no, bawat isa sa atin ay mga bayani sa mata ng Panginoon. Ngayon, tignan natin ano kaya yung isang magandang katangian, what is that characteristic that makes someone stand out in God's eyes na itong anak nito greatest ito. Yan. Kasi nakikita natin, yung mga bayani, matatalino, pastor, matitindi yung ginawa, may accomplishment, no? Ako wala po akong accomplishment, kaya ano lang po ako, karaniwan lang ako. Mga kapatid, ina-assure ko kayo, iba po ang pamantayan sa kaharian ng Diyos. The standard in God's kingdom is very different. If you think that you are so common, you are least, pinakamaliit, mababa ka, kaya hindi ka great sa mata niya. Gusto kong ituwid yan ngayon sa pamamagitan ng ating mensahe. No? So, kaya tingnan po natin, Matthew chapter 11, dalawang passage ang sisilipin natin. Okay? Sa Matthew 11, verse 11 to 12, so si John the Baptizer nakulong, tapos pinapunta niya yung, nakakaramdam na rin siya ng discouragement, no? Kasi ginawa niya ng buong katapatan yung mission niya to prepare the way of the Lord. And then pinakulong siya ni Herod. Kinurek lang naman niya si Herod, no? Kasi nakiapid siya doon sa asawa ng kanyang kapatid. And being a good servant of the Lord, preaching the message of repentance, diba, prepare the way of the Lord, sabi niya magsisi na kayo, kinurek niya, ay kinulong pa. Sinong gano'n? Minsan, maganda yung intention mo, biglang ikaw ba'y napasama? Diba? No? Kamakailan lang, gano'n Ang sakit nun, di ba? I can feel for you. No? Na wala ka namang ibang intention kundi mapabuti. And then at the end of the day, ikaw pa yung nasisi.
nung kumanta si Cap Freddy na ikaw ang nasisisi, ikaw ang laging may kasalanan. Tumatango-tango yung kapatid na sa likod. So, gano'n, naramdaman kaya pinapunta niya yung kanyang mga disciples ni John the Baptizer, pinsan ni Jesus, tanungin nyo ha, tingnan nyo ha, ikaw ba talaga? So ano sinabi ni Jesus? Balik kayo, sabihin nyo, nakakita ang bulag, nakarinig ang bini, nakapagsalita ang pipi, yung mga pilay, nakalakad, sabi niya gano'n. I-report nyo yan. And then pag alis, kinausap ni Jesus yung mga disipulo, yung mga tagasunod niya. Sinabi. Kumbaga, ibinida niya yung kanyang pinsan. Yung kanyang pinsan na ginampanan yung papel na tinalaga ng Diyos sa kanya. Tapos sinabi niya dito, I tell you the truth, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. So inano niya kasi, baka siya yung pamantayan ng paglilingkod kay Lord eh. Diba? Ang laki ng ministry. No? Laki ng ministry. Although bandang huli, sinabi ni John, ayan, ang love of God will takes away the sins of the world. So yung ibang tagasunod niya kay Jesus na sumunod kasi tinuro na niya no? Siya dapat mag-increase, I should decrease. Yan. Pero nung tingin sa kanya ni Jesus, kita niya wala pang nakapantay. So ibig sabihin yung mga nauna sa kanya mga propeta, hindi niya kapantay, mas greater siya as of yung moment na yun. No? As of that moment, wala pa. Pero ang ganda nung sinabi ni Jesus ay, yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. And then he proceeded. Alam niyo, mula nung panahon na pinanganak yung pinsan ko, yung pong paghahari ng Diyos, ina-advance forcefully. Everyone say forcefully. At tayo po mga kapatid, sabi ko nga, malapit na yung 2033, that is, a celebration of 2,000 years, no, after Jesus. Diba? After Jesus ascended. Diba? So maganda po, ano ba yung magandang gawin ng church natin bilang paggunita, no? Paano ba tayo tumugon doon sa sinabi niya, no? Umakyat siya na you are my witnesses. No? Paano ba tayo tumugon doon sa sinabi niya, go and make disciples of every nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan. So forceful. Tingnan niyo ito, no? The least in the kingdom, pero forceful men. So pwede pa tayo po ay least, o yung tingin natin maliit, pero kung atin pong isinusulong ng buong sigasig, no? Buong sigasig, yung karya ng Diyos, ano po tayo, no? Ano po tayo, great sa mata ng Diyos. Kaya iba yung pamantayan, yung lagi po isipin natin. Iba yung pamantayan ng tao sa pamantayan ng Diyos. God's standards is always different, but God's standards is always higher. Sabihin nga natin yun, God's standards are always higher. Mas mataas lagi yan. No, mas mataas lagi. Pero sa tingin ng mundo, ang corny naman. Diba? Sabi ang corny naman. No? So, ganon. Okay, so after yan, andar na. Pagtagal-tagal. So, may mga may mga teaching si Jesus, equipping and training His disciples. Kasi malapit na siyang bumalik sa tatay niya. So tinitrain niya. May mga series of training siya emphasizing on certain characteristics ng iiwan niya. Yan. So dito, makikita natin sa setting na ito, sino ngayon yung greatest? Sabi niya kasi sa list pala eh. No? Talo naman tayo ngayon sa verse 18. Sa chapter 18, verse 1 to 4. So, humayo na yung mga disciples niya, bumalik, ni-report, Lord, ang galing, pero, tignan nyo, naayos niya na yung nila, yung attitude, yung characteristics, pero sumisilip pa din po, sumisilip pa din. Sumisilip pa din po yung lumang buhay, lumang ugali. Kaya nagtanong sa kanya, Lord, who is the greatest in the kingdom of heaven? And prior to this, may mga incidents pa, di ba, sa ibang gospel, makikita nyo, yung magkapatid pa nga, sinabi sa nanay nila, Nay, nandiyan si Guro, lapit naman kayo, sabihin nyo, pagka naghahari na siya, kami yung sa kaliwat kanan niya. Di ba? Nalala niyo yun? Di ba? Sa kaliwat kanan. So talagang, ang pala nila, kailangan ma-recognize, na they be recognized as the greatest in God's kingdom.
Ano ginawa ni Jesus? Ali kayo, ito yung halimbawa, sining greatness. Tumawag siya ng bata. At tumawag siya ng bata, pinatayo sa harapan nila. Jesus called the child forward. Nung panahon po nila, ano yun? Shocking yun. Bakit? Kasi nung panahon nila, ang mga bata po, di ba hindi nga sila counted doon sa kumain ng 5,000? So, ibig sabihin, hindi pa sila significant. Ganun ka significant. No, hindi pa ganun ka significant. So, sinabi ni Jesus, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. So yung pala, no, kung gusto natin maging greatest, no, as we go, no, for the harvest, syempre nakalagay na yung pangalan natin sa Book of Life, kailangan pala maging tulad tayo ng isang bata. Childlike, hindi childish. Iba kasi napagpapalit yun eh. Nagmamaktol, nagtatampo. Sabi sa Bible, di ba, be like a child. Childlike, hindi childish. No? And dito po, sa kabanata na ito, ang in-emphasize po ni Jesus dito ay yung value of humility. Iba-iba yan eh. Inano niya yung value po ng purity, yung value po ng forgiveness. Dito in-emphasize niya the value of humility. If you want to be the greatest, no, be humble. Sabi mo sa katabi mo, be humble. Yan. No, as we go. Kasi, ba't yung pinaalala yan? Kasi nga, imaginein mo, pilay, makakapaglakad. Diba? Bingi, makakarinig. Diba? May kitong, lilinis. Tapos yung pagkain, dadami para mapakain. Pag hindi po ayos yung puso, may tendency po yan na umakyat sa ulo. No? Yung tagumpay. No, tapos dumami na yung sumusunod. Sa kanila, lumalago yung gawain. So Jesus needed to emphasize, no, to emphasize the value of what? Humility. Yan. Okay, let's pray po, no? As we go further, let's pray. Heavenly Father, thank you for encouraging, Lord, people to record, Lord, yung pong mga salita ng iyong anak na si Jesus. Nang sa ganon, sa panahon namin, patuloy po namin itong maisabuhay. So that in our times, we can be reminded, and not just reminded, we can be encouraged, Lord, to live out yung sinabi ng inyong anak na si Jesus. Father, we want, Lord God, we want to be part of the great harvest. And para po doon, lagay niyo po yung tamang puso. Ilagay niyo po yung tamang attitude, Lord God, yung tamang attitude sa aming mga puso. Salamat po na pinagkatiwala niyo po sa amin yung harvest. Though we are the least, Lord, with the right attitude, we can be great in your eyes. And yun nawa, Lord, ang aming maging goal, to be the greatest in your eyes, not just in the eyes of other people. Yun pong prayer namin. In Jesus' name, Amen. 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 Dito makikita natin na in-emphasize ni Jesus, greatness comes not just from the acts or heroics, but greatness comes from an attitude of humility. Yun po yung in-emphasize po niya. No, hindi lang accomplishment. Kasi ngayon ang pamantayan natin ng greatness, accomplishment eh. O, di ba? Pansinin niyo po, yung iba, how do they accomplish greatness? Pwede nagpapayaman. Iba naman, how do they define greatness? Position. Okay, pag ikaw ganyan ka lang, just ka lang. Pero pag ito yung position mo, uy, great yan ah. Di ba? So, si Jesus, inano niya, kinorek ngayon, yan ang pamantayan ng mundo na ito. Pero, no, sa pamantayan ng Tatay ko sa langit, ito yung greatness. Di ba? Ang primary goal, kung babasahin niya, if you will read chapter 18, the primary goal of Jesus here is to revise yung understanding of greatness. Kaya umpisa pa lang verse 1 to 4, tinawag niya na yung bata. Ito, para maalala. Di ba mas maalala mo pag mayroong isang naglalarawan? O kaya tinawag niya. So, nung panahon po nila, ito hindi pinapansin. Di ba minsan tayo, no? Tingin natin para mapansin tayo, kailangan medyo may gawin tayong kakaiba, angat, no? So, kinorek ni Jesus yun. Ngayon ito, how can we be great
in God's eyes, how can we be the greatest for the harvest? Yan, makikita natin yung pagsasalaraw sa bata. Ito yung mga katangian ng bata na sana meron kayo, na magkaroon kayo. No, hindi yung katangian ng bata na minsan nagmamaktol or anuman, di ba? Ito yung katangian. Una po, yung mga bata po, tinuro niya, resist the urge to be prideful. The greatest in God's kingdom, they are the ones who can resist pride. Pagmamataas. Sabi mo, pagmamataas. Yan. Kasi nga malaking gawain yun eh. Ng malaking gawain. So dapat dito palang ayos na yung puso. Kasi kung hindi, mawawala yung focus kay Lord. Ang focus na, ma-please ang tao. Imagine niyo po si Jesus, pinupuri siya ng mga tao pero hindi siya nagpapa-apekto. Sabi niya, I do not pursue the praises of men. Sabi niya gano'n. Kailangan ko lang yung praise ng audience of one, ng tatay ko. Yan. So when we resist pride, that being childlike, yan, ibig sabihin po yan, kikilos tayo with God's intention, not for people's attention. Diba? Yung ba tipong, diba ngayon, buti nga pinagbawal na, diba, yung mga ayuda-ayuda, may malaking mukha ng tao na nag-ano doon, diba? Kaya pupunta lang for photo ops, and then naalis na. Diba? So, yun. O kaya, halimbawa, may gawain, may feeding program, may medical mission, may tarpaulin doon yung politiko, doon yung mukha niya. Kaya alam ko, pinagbabawal yan pag graduation di ba? Yung mga congratulations. Pero Atalena, may nakakalusot pa ba? From ganito. Pangalan na lang, wala na mukha. Pero may pangalan pa din. Wala, bawal na din. Yun, buti po, Kasi yun talaga no? Ano man gawain po, mapagawain na itinalaga sa atin, we work with God's intention. Kung nanay ka, ano intention ng Panginoon? Maging mabuting nanay. Kung ikaw ay empleyado, maging mabuting empleyado ka. Pagliwanagin mo yung liwanag na nilagay ni Jesus. Lalo na pag yung gawain ng Panginoon, which is the harvest. Ano ba yung harvest? Basta dadalhin natin yung mga tao to a saving relationship with Jesus. Diba? Ba't dadalhin hindi for attention of people, kundi because we are fulfilling God's intention. No? Dito makikita natin napakahalaga po napakahalaga, no? Kung tingin natin, maliit ang tingin natin sa sarili natin, napakahalaga po na tanggapin natin na ito ko. Kasi iba minsan, tingin nila, Liz, hindi ako magagamit. Bakit? Hindi ako marunong mag-English Okay? Hindi ako marunong ng ganito, hindi ako graduate ng ganito. Kaya graduate pa, hindi ko rin alam yon. Hindi. Humility starts with accepting our condition. Nasaan ba tayo? Okay? Ano ba tayo? Diba? And then, pag doon po, pag tinanggap na po natin, we be ourselves, pero be the best. Yun, sabi sa katabi mo, be the best. Na maging best ka. Alam ko, ano yata, contest yan sa isang programa sa TV, be the best. No, maging best po tayo. Kung ano yung pinagawa. So, kung halimbawa, ikaw, nandito ka, ikaw yung taga-setup ng silya, be the best na taga-setup ng silya. No? Tipong lagyan mo pa ng rule. OC na yun, rulera mo pa, para tingnan mo kung diretso, no? Yan. Kung papaawit, be the best worship leader, be the best musician. Okay? Be the best intercessor. Okay? Pastor, taga-distribute lang ako ng flyer. Be the best na taga-distribute ng flyer. May tipong may smile. No? Yun po yun We accept who we are and from there, God can use us. Yan. Sabi sa Luke chapter 9, tignan niyo to. An argument started among the disciples. Tignan niyo, ito lang sinabi ko, as to which of them would be the greatest. So alam ni Jesus, yung niisip nila, tinawag niya yung isang bata. Tapos sinabi niya, whoever welcomes his little child in my name welcomes me, and whoever welcomes me, welcome the one who sent me. Ito ang konteksto nito, tayo po bilang, yun nga, harvest, tayo yung pinadala ni Jesus as his representative. Maganda tanggapin tayo bilang isang child na mababa ang kalooban.
At pag tinanggap tayo, whoever welcomes us, welcomes the one who sent us. Yun po yung gusto kong i-assure sa inyo. Kapatid, lakasan mo yung loob mo. No? Lakasan mo yung loob mo na ipakilala si Jesus sa ibang tao. Paano? Maging isang bata na mababa ang kalooban. Yan. At huwag mong isipin na kasi ganito lang ako. Hindi. Kasi sabi niya na, for he who is least among you is the greatest. So hindi pala pagalingan, pasunuran ng kailangan. Sabi mo nga, hindi pagalingan, pasunuran. Alam niyo po, sa work ni Lord, in advancing His kingdom, bawal ko ang Jollibee. Hindi bawal kumain ng Jollibee. Ano yung bawal Jollibee? Bawal ko ang bida-bida. Okay, kasi doon yung minsan nagkakatalo para mapansin na gano'n. Okay, although in fairness naman po, human human desire to be recognized. Yan, pero kinokorek ni Jesus yan eh. Kaya nga pinatayo niya yung bata eh. No? Pinatayo niya yung isang bata. Actually, yan yung isang desire ni Eva at Adan. Kaya kinain nila yung bunga. No? Genesis chapter 3. Kinain nila yung forbidden fruit of the knowledge of good and evil. Gusto nilang pamahalaan mabuti yung daigdig na pinagkatiwala sa kanila. Gusto nila malaman yung masama at mabuti para magawa ng tama. Okay? So, isa po nila, no? Tama ba? Siguro. Pero ang tanong, kaya ba nilang i-handle? Can they handle the responsibility? So, ganun po. No? Work for God's intention, not for people's attention. Ibig sabihin po, sa gawain ng Diyos, ingatan yung sarili na maging KSP. Yan. KSP ka ba? Wala sumagot. Parang nag-i-start, pasag na KSP. Okay. Pag hingi tayo ng forgiveness kay Lord, pero ingatan maging KSP, kulang sa pansin. Pero kailangan KSP din tayo. Sabi mo, kailangan KSP din. KSP din. So sabi dito sa dyan, give us the grace. Sabi niya, God opposes the proud but gives grace to the humble. Anong KSP, no? Let the Lord recognize. Pero kailangan pa din po ng KSP tayo sa gawain ng Panginoon. Anong KSP? Kontento sa Panginoon. Okay, kanina kulang sa pansin, ngayon kontento sa Panginoon. Lord, sige. Kasi minsan iba na-open eh. Di man lang na-recognize yung ginawa ko. Di man lang sinabing masarap yung niluto ko. Di na nga ako magdadala ng pagkain susunod. Mga ganon, ano? Bahala kayo magutom. Bakit? Napagod ako, natalsikan pa ako ng mantika. Ganon. Pag ganon po, you are already rewarded by the Lord. Pag ganon. Maging kontento po sa Panginoon. Okay, maging kontento po sa Panginoon. Kasi the goal of advancing God's kingdom po, tandaan po natin ang talaga pong purpose, ang talagang purpose kung pag in-advance natin ang kingdom ni Lord is not prestige or fame. It's soul winning. It's being channel of blessing, a channel of blessing by God para mapabilang sa kanyang pamilya ulit yung mga naliligaw. Yun po yung goal. Hindi para matanyag. Pwede pong matanyag tayo, pero ang napakalagang paalala ni Jesus, matuto kayong pamahalaan yung katanyagan pag pinupuri. No, Mark chapter 10, sinabi niya, you know those who are regarded as rulers of the Gentiles, lord over them, and their high officials exercise authority over them. Kasi napansin ni Jesus na yung mga Pharisees, yung mga religious leader, grabe. No? Na-imagine ko po yan nung nanonood po ko ng The Chosen. Pag dumarating po yung mga Pharisees, taas ang noo. Tapos nahahawi, nakanood na, nahahawi yung tao, di ba? Kung maalala niyo po yung The Chosen. No? Naglalakad sila, ganun, tabi sila ganun. Rabay, mga ganun. Lalo na yung mga high priest, di ba? Yung mga guro ng mga guro, di ba? Talagang kulang na lang ano nila, sabi nakita ni Jesus yun no? And they despise people na may pagkakamali o pagkukulang. Paano kinarap ni Jesus? Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be the first must be a slave to all. Bakit yan ang ginamit ng word slave? Kasi ang slave po yan yung pinakamababang slave, mababang uri, walang karapatan. Yan, ibig sabihin niyo, pastor, magpapabusabos po. Hindi po yun ang context nun. Ibig sabihin nito, maglingkod po tayo ng buong puso. Ng buong puso.
Kasi sinabi niya, hinalimbawa niya, kasi for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Balikan natin yung okasyon ngayon, no? National Heroes Day. Tingnan niyo po, hindi sila natakot na ibigay yung kanilang buhay para doon sa pinaglalaban nila. Na tingin ko, yun ang inilagay na dyan sa puso nila. Paglaban mo. Oh. Alam niyo ba, may nakipaglaban para makaboto kayo mga kababaihan. No? Yung panahon po ng Amerikano. Okay? May nakipaglaban po para tayo po ay magkaroon ng kasarinlan. Ganon. Nakipaglaban po para wag naman tayong tratuhin ng second-hand citizen, second-hand, second rate ka lang, you're nothing but second rate. So, yun. At binuwis nila yung buhay nila. Yan. Ayun po, yung nakikita natin, yung mga nag-ibig binubuwis nila yung buhay nila, no? Alam niyo naman yun, that nila yung buhay nila, pinopronta nila. So, ganun din po, pinakita ni Jesus paano maglingkod. Pag naglingkod, buwis buhay. Sabi mo, buwis buhay. Kaya nga po, itodo na, be the best. Kahit karaniwan tayo, when we give the best, ibig sabihin ng buwis buhay, todo bigay, no? You're the greatest in God's eyes. No? Kasi po, alam niyo po, isang nagbibigay ng sakit sa kalooban, yung the need to be great and famous, yung mauna. No, yan po yung source of pain in relationship. Kasi pag gustong mauna, yan yung walang pakundangan. Kung may masaktan, no, may malamangan, di ba? May markabyado, no? Galing po yan sa need to be ahead, and to be great, and to be famous. Yan. Kaya maging gaya kayo ng mga bata. Kaya magandang paalala dyan on how do we handle praise from people. No, kasi nga, yung galing nito Kaya ako lagi kong sinasabi sa puso check lagi yung puso. Check lagi yung puso. Feeling angat na ba o feeling na? Okay? Hindi na kumikilos, utos na ng utos, Kaya kung makautos, akala mo alila. Diba? So how do we handle praise from people? Lalo na pag umaangat po. Magandang paalala po yung Acts. Acts chapter 12. Tingnan natin Yung isang pinuri ng taong bayan, hindi niya na-handle. Ito yun. On the appointed day, Herod, wearing his royal robe, sat on his throne and delivered a public address to the people. They shouted, "This is the voice of a God, not of a man." O, di ba? Tindi nun. Di ba kung binabola siya ng mga tao Kasi ruler siya Ano effect kay Herod? Ito na, immediately, because Herod did not give praise, inakap an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Na-imagine ko yan, Kinain siya ng mga uod. Ng uod. Mga kapatid, pag tayo na-consume na ng pride, inuuod na tayo. Inuuod na tayo. Hindi lang natin nararamdaman, pero inuuod na po. Naalala ko may time na nagwawalis ako. Alam niyo yung basura, pag matagal mo hindi nakita, inuuod siya. Nangangagat din pala yung mga yun. Oo, sakit din pala. Kasi paano niya mauubos yung di ba? Yung isang basura o bulok. Kaya meron din. So ito, na-imagine ko, daming sakit. No? Sakit. Bakit? Kasi sinapawan niya yung Diyos Pinantay niya yung sarili niya sa Diyos So mga kapatid, tayo po, as we go for the great harvest, pinagkatiwala na Lord dyan, binigyan na ng breakthrough. Tayo, nag-breakthrough sa ministry, nag-breakthrough sa gawain. Remember yung ni Jesus, ito yung bata, maging kagaya kayo nito. Bawa ka ang loob. So, paglabanan nyo, yung pride. Napagtagumpayan na po ni Jesus yun Di ba? Sa isa na pagtagumpayan niya, yung pride. Now, in fairness po, talagang talagang need po natin yan Yung isa yun sa mga desire ng puso natin na ma-recognize. Pero ito yan, maganda po, we know the difference between praise and affirmation. Ang kailangan po natin, affirmation. Okay?
Kasi pag ina-affirm tayo, napapatibay po, na-encourage tayo. Pero pag praise, pinupuri, nakakagatong po yan ng pride. Okay? Nakakagatong po yan. Okay? Hindi po praise ang desire ng puso, ano po, affirmation po yung nasa ilalim nun. When we settle ourselves with praise, pride starts to what? Manifest. Sa affirmation. Kaya nga dito maganda po, maging ano po tayo sa isa't isa, i-affirm mo, kapatid, buti mo, kapatid, nakaka-bless ka, mga ganon. At ikaw naman na tumatanggay, salamat. Now, how do you appreciate pag may pumuri, hindi kay Lord yan? Minsan ganun, false humility daw yun eh. So, ang pinakamaganda, tip ko sa inyo, pag may nagsabi, ang galing mo, ay, salamat po. Thank you kay Lord eh. Ganun lang. Hindi. Pero sa puso niyo, umaangat na yung paa sa lupa. Bakit? Pumapalampak na yung tenga. Umaangat na, no? Tingnan natin kung umaangat na yung paa natin. O kaya, pakiramdaman natin, baka pumapalakpak na yung tenga. So, we affirm each other. Sana po, no? Dahil we walk in God's love, we learn to affirm people. Pero taking note, na yung affirmation natin ay pinapatibay sila at ina-encourage. Okay? So, the greatest in God's kingdom, the greatest in God's harvest, is the one who can resist pride. Bilang isang bata, mga bata, wala pang pride yan eh. Kasi minsan hindi. No? Hindi. Walang pride yan. Okay? Kaya pinakita niya. Pangalawa, yung mga ano po, greatest in God's kingdom, sila po ay umaasa sa Diyos. They rely on God for the main thing. Yung mga kailangang bagay sa Diyos po. Ako ay always remind myself, gawain ng Diyos ito, sagot niya tayo. No? Minsan tingnan niyo, sa ng problema na ganito, paano to, mag-anniversary kami. Hanggang sa paalala nila, teka muna. Church ko yan eh. Hindi mo yan church. Ikaw yung inassign dyan bilang pastor ko. Oo nga, no, sorry Lord, I repent. Sige po, ano po yung direction nyo? Ito yung direction ko. Oh Lord, yung direction nyo ang hirap. Yung direction nyo Lord, ang mahal. Yung direction nyo Lord, maraming magagalit sa akin. No? Maraming mati-disappoint. No? Hindi, no? Rely on me. Bahala ako dyan. Alam niyo, ang hirap ko ng buhay ng pastor. Kasi may decision ka, may hindi makokontento, may decision ka, ganon. Plus the challenges pa, dahil ikaw may pamilya ka din. Pero isang tinuro ni Lord while doing this message is just rely on me for the main thing. Rely on me on the main thing. Matthew chapter 10, verse 7 to 10. Tignan niyo, as you go preach this message, the kingdom of heaven is near, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy. Ito yung gagawin, harvest yan. So, tumanggap kayo, freely you have received, freely give. Sabi ni Jesus dyan. Maniningil ba? Hindi. Ito sabi, do not take along any gold or copper or silver on your belt. Kasi ang magpo-provide ng kailangan mo, gagamit ako ng tao to provide. To provide. Take no bag for your journey, or extra tunic, or sandals, or staff. Ibig sabihin, travel light. Dito po, inaano niya na, bilang tignan mo, ano ba yung mga kailangan mo lang sa buhay. What you need. What you need. Sabi diyan. Pero the worker is worth his keep. Alam niyo sa struggle ko po nun, may ko-confess po ako nun. Sa struggle ko po na nagpasara ako, pag nilibigyan ng love gift. And kinorek ni Lord yun. Huwag kang pride. Kasi nagtatrabaho, parang feeling nakakahiya naman, nabutan. No? Nangyari na naman po yan ng memorial service nung, ano ba yan? Noong Martes. No? Nag-PM sa akin si Ate May, sabi niya, namatay yung pinsan niya. Dumalo na po sa atin yun eh, yung namatay. No? Si Ate Tony, may breast cancer pala siya. Sige po. So, it's ganun. Tapos nung nag-thank you na, hindi ko alam kung maasiwa ako kasi ako. Then, Lord, sige, thank you po. Thank you po sa love gift. Nagpasalamat ako. Bakit naasiwa? Kasi nagtatrabaho dati. Kasi yung tingin, kaya naman, sabihin, ito yung mga ganun, yung mga bulungan din mo, kaya naman. Ganun. Pero yun, for the workers, Lord is gift.
And mga kapatid, if you think that someone is doing a better job, a good job, huwag po tayong mahiya na i-bless. Bless them with words of encouragement. Kung kaya po natin, bless them materially. Okay, huwag lang po si pastor. Okay, I encourage everyone. Kasi lahat po tayo ay worker and the worker is worth his keep. Balikan natin yan. Balikan natin po yan. Ano? So yun, rely on God for the main thing. Ibig sabihin po niyan, do kingdom work with reliance on God. Sa Diyos, umaasa. Sa Diyos, umaasa. Umaasa ng direksyon, umaasa ng provision, umaasa ng proteksyon. Okay? Kaya po pinakita ni Jesus yung bata, kasi yung bata po, the humility of the child is, pinakikita po ng bata yan sa pamamagitan po ng inability niya mga bata po ba nakakapagtrabaho na? Hindi. Ang bata po ba nakakapaghanda na ng sarili niyang pwede. Pinarentify eh. May mga bata, may nakikita ko sarili, bata pa lang, nagpiprito na sa kawa, sabi ko kita mo, laki ng isdang hawak-hawak niya, tapos yung sandok niya, gano'n, Pwede naman, Pero by default, ang bata po talaga dependent yan sa kanyang magulang. Okay? So doon pinapakita ni Jesus that apart from the parents, the child can do nothing. Hindi kakain yan. Hindi madadamitan yan. Kaya pinakita niya, yung have the humility of depending on your parent. Sino yung parent mo? God the Father. Diba? Kasi ang bata na ito, umaasa yan sa resources ng magulang niya para mabuhay. So tayo rin po, if we do our best as God's children, with a humble heart, umasa tayo sa Kanya. Actually, dito po nag-fail yung dito nag-fail yung si Eva at Adan kasi sila, nalinlang ni Lucifer. Ang laki nung gawain, multiply, fill the earth, diba? Tapos, subdue, have dominion over creation. Laki yan, kailangan nyo ng talino. They desire, wisdom. Kailangan lang nilang umasa sa Diyos Kasi katiwala sila Di ba? So yun, binalik ni Jesus yun. Binalik ni Jesus, ganito, magtiwala ka. If you work for the Lord, doing His work for the kingdom, ganun. Magtiwala ka. Anak ka, hindi ka pababayan. And masabi ko po sa inyo, next year, I'm 20 years na bilang pastor. Hindi nagkulang ang Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos sa amin. Yan. Full time. So hindi ko sila mag-full time po. Pero ang akin po dyan, minsan kaya nahihirapan tayo magbigay ng panahon kasi may kailangan ganito may kailangan ng ganito challenge you po. Magtabi tayo ng panahon to answer the call to be faithful witnesses. And maranasan niyo po kung paano mag-provide ang Diyos sa atin. Mag-provide ng talino, direksyon, mag-provide po ng provision. Mag-provide ng provision. Dito po, when we rely on God's resources to provide for us, kaya po natin i-handle yung fear and frustration. So dito, magandang tanong dito, paano natin na-handle yung rejection? Paano natin na-handle yung takot? Takot na magkulang. Di ba? Takot na magkulang. Yan, kaya imbis na magsimba, pasok muna ng trabaho. Simba ka muna, hindi saka pumasok ng trabaho. O kaya, ganito, kaya hindi makapag-pray sa may sakit, kailangan na ipag-pray Sabi ni Jesus pray. Natatakot, paano pag hindi kumaling? Ayan, di ba? Pag ganun po yung mentality natin, ang inaasahan po natin magpagaling tayo, hindi po si Lord. Okay? So, check natin. Bothered ba tayo pag walang nangyayari sa prayer natin? Okay? Nababagabag ba tayo? Or, pag may sinesyaran tayo, nadidisappoint pa tayo pag nire-reject? Pag ganun pa, ibig sabihin, inaako natin ang buong gawain. Hindi tayo umaasa na Diyos ang magbabago. And childlike humility comes from, tignan nyo, ito yung gusto ni Jesus na value Weakness. Mahina yan, kailangan ng magulang. Defenseless yan, kailangan ng magulang na magtanggol. Vulnerable yan. Open yan.
Kailangan ng magulang na gumabay. Yan yung gustong i-emphasize ni Jesus. And with a childlike faith po, no? Diyos ang bahala. Childlike humility has a faith that God will take care of what is needed. Diyos po ang bahala kung ano yung kailangan. No, Diyos ang bahala kung ano yung kailangan. Kailangan lang malinaw sa atin kung ano yung gusto ng Diyos at kung paano. Philippians chapter 4, di ba? Pinaalala ni Paul, do not be anxious about anything, but in everything, with everything, sabi mo, everything. So yung everything na yan, talagang everything sa Tagalog, lahat. By prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So everything that involves the harvest, do not be anxious about anything, but by prayer and petition. Paano yung pamamaraan? With thanksgiving. So hindi pagmamaktol, with thanksgiving. Present your request to God. Obserbahan niyo po si Jesus pag nag-pray. Nakalagay po sa Bible, after giving thanks, dumami yung 5 tinapay. Patay si Lazarus, paano siya nag-pray? Nagpasalamat siya sa Diyos. Then tinawag niya si Lazarus. Diba? With thanksgiving. With thanksgiving. Moment po sana sa atin yan. Yung pamamaraan ng pananalangin natin doon sa pag-pray. Kaya po ako, wag yung po na automatic yan. Pag nagpe-pray ako, sinisasalamat po. Thank you, Father. Kasi pagkakataon na pribilehyo na makalapit sa Kanya sa panalangin. Yan. So pag ginawa natin yun, the peace of God, which transcends understanding, will guard your minds and your heart in Christ Jesus. So pangalawang characteristic po of childlike faith that has humility, yan, kaya po nating umasa sa Diyos sa mga main things para ma-accomplish yung pinagagawa niya. No? Para ma-accomplish yung pinagagawa niya. Ibig sabihin kung umasa tayo sa Kanya, hahakbang tayo ng may pananampalataya. And that being said, iwasan po natin problemahin ang mga bagay na Diyos na lamang ang makakagawa. No? Sabi po na isang pastor na narinig ko, kung wala ka nang magawa, baka naman talagang wala ka nang dapat gawin. Okay? Baka mamaya may boundary, pinipilit na natin pasukin yung teritoryo na para sa Diyos. Kaya napakalaga po ng wisdom. Lord, teritoryo niyo na ba itong pinapasok ko na hindi nagbibigay sa akin ng tulog, kaya hindi ako makatulog? No, kaya na kahit na hindi ako nagkakape, nagpapalpitate ako. Tumataas ang aking BP. No? By the way, naalala ko talaga tumataas ang BP. Palakpakan nga po natin yung mga sumuporta sa first aid. No? Pangalawang first aid. So marunong na po akong tumingin ng BP. By the way, kung gusto niyo pong magpa-check ng BP, meron po tayo dyan pang-check ng BP. No? May pang-check na rin po tayo ng blood sugar. No? Pumili po yung church. No, para po sa atin, mga sinasakitan ng ulo, yan. At yung mga matataas ang BP po, last week, kumusta na yung BP nyo? Adjust ang lifestyle. It takes humility, it takes humility to acknowledge na meron tayong kailangang ayusin sa kalusugan. Yan. Okay? So, balikan natin to. Hindi po natin kailangan problemahin yung mga departamento ni Lord. Pastor, hindi naman nagbabago yung problema ni Lord yun. Paano siya baguhin? Pastor, paano yung magpipil? Paano kung hindi gumaling problema ni Lord yun? Okay? Bahala si Lord doon. Bahala si Lord. Okay? Mahirap dito kasi, gusto natin maging Lord din. Okay? Maging Holy Spirit Junior. Huwag po tayo maging Holy Spirit Junior. Okay? Bayaan po natin yan kay God. Kasi kaya tayo natatakot Kasi yung mga bagay na hindi naman natin talaga kaya, pinoproblema natin. Okay? So as we go for the harvest, just pray. When we go for the harvest, just share. When we go for the harvest, just encourage. Diba? When we go for the harvest, take steps of faith. Bakit? We rely on God for the maintenance. Para tayong mga bata, na Lord, bahala kayo. Hindi namin magagawa ito pag wala kayo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. And we go to the last. So, sila po, they resist, right? Pangalawa po, they rely on the Lord, full reliance, umaasa po. At panguli po, lagi tayong ready na gawin kung ano makakapagpalugod kay Lord. Be ready, sabi mo, ready.
Gaano po yung kahandaan natin na magbigay lugod sa Diyos? Yan, Matthew chapter 11, ayan, balikan natin yan. Forceful men and women lay hold of it. Yan. Forceful men and women. Kung meron pong isang bagay na magbibigay kaluguran sa Diyos, yun yung pagsunod natin sa mga pinagagawa niya. Yan. And childlike humility does what gives joy to the Father. Yan yun. Bibigyan ng kaluguran yung kanyang tatay sa langit. Yan. Sabi sa John 5, Jesus gave them this answer. Sabi niya, tignan niyo hinalimbawa na ni Jesus Jesus model. Yung sinasabi ko po sa inyo. I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. Reliance. Kasi nung dumating siya rito, bilang tao Diba? He can do only what he sees his Father doing. Kaya yung ginagawa niya, yun yung kalooban ng Diyos, magpagaling, magligtas, diba? Magpalaya sa kasalanan. Because whatever the Father does, the Son also does. Kaya nga mga kapatid, if we claim po that we are sons and daughters of the Lord, do what the Father does. Binigyan na tayo ng tip ni Jesus Gawin natin. Gawin natin. At ito yung gandang assurance. For the Father loves the Son and shows Him all He does. Yes, to your amazement, He will show Him even greater things than this. Ang gandang pangawakan po yan. Tignan nyo, ginagawa ni Jesus kung ano yung nakikita niyang ginawa ng tatay o kalooban ng tatay niya. At nung ginawa niya, sabi niya ganun, He will show Him even greater things. Ang ganda nun, So nag-pray tayo sa misa, nilakasan natin yung loob natin. Diba? Kikita mo nila, may greater. Nangyayari? Galing Diba? Diba, ang sarap po niya pag pinag-pray, pastor, answered prayer po, diba? Maya patindi na ng patinding answered prayer. Pero, balik tayo sa number 1, resist pride. Ganun pala, diba? Kaya ako lagi kong pinapaalala, yan, po, ang sagot kay Lord galing. Taga-agree lang ako sa panalangin mo. Diba? Yun yung maganda pong paalala sa atin. Pero maganda dito, ma-encourage naman tayo as we take steps of faith because we want God to be pleased, malugod siya sa atin, susunod tayo, gagawin ko ano yung nakakapagpalugod sa Kanya. And mga kapatid po, living a life of service to God helps fulfill the mission of Jesus. Ito yung iniwan niya sa atin Ito yung nakita niyang pinagagawa ng tatay niya. So iniwan sa atin ito bilang mga disciples niya, bilang mga followers niya. No, Acts chapter 2 verse 2 to 7, tignan niyo po ito. So yung mga disciple, ginawa nila, humayo sila. Pero bukod sa pag-preach, nagsiserve din sila. So may napansin sila. So the 12 gathered, sabi nila, napapabayaan niya, may mga may nagre-reklamo. Kasi nga, lahat ginagawa na nila So, pinag-usapan nila. And then, sabi niya, it would not be right for us to neglect the ministry of the word in order to wait on tables. So, dahil ginagawa nila lahat, meron silang ginagawa na kulang na. So, kulang na. Yung primary na pinagagawa sa kanila ni Lord, ministry of the word At tandaan po ninyo, sa church, wala pong bangko, wala pong miron. Lahat tayo may takdang gawain sana. So, either you're an intercessor, you're a worker or servant, or you're a financer. No? So yun, sabi dito, neglect the ministry of the word of God in order to wait on table. Brothers, ito yung sagot ni Lord sa kanila. Ito gawin nyo, distribute nyo. Actually, ginawa na ni Moses ito napayo ng kanyang biyenan. So again, pinaalala ni Lord sa New Testament Church. Choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. Pumili kayo and we will turn this responsibility over to them. Bakit? To give attention to prayer and ministry of the Word. Gusto nila mag-focus. Gusto po nila mag-focus. So tayo po, let's focus on what God is asking us to do. Kung ang focus mo, magpaawit, magpaawit ka. Na meron po dito, nagkansahan din pa sa gusto ko po sa multimedia. O sige, media ka. Media ka muna. Kung gusto mo yan. And then, tulad na maglalagay sa puso mo kung gusto mo pang mag-involve sa ibang gawain. Yung at least be-involve po para mapagaan yung gawain natin. Natutuwa naman po ako dito na after ng service, tulong-tulong po nagtitiklop ng ng seat cover sa nagsasalansan.
Yan. Wala pong maliit na gawain sa Panginoon. Okay? So, yan. And then, this proposal pleased the whole group and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit. Also, Philip, ito yung ang tawag nila rito, mga table, ano yung tawag? Table attendant. Sila yung nagsiserve. Yan. They presented these men to the apostles who prayed and laid hands on them. Tignan nyo yung nangyari. Nung may tumulong, sa gawain, so the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly kasi tulong-tulong sila. And a large number of priests became obedient to the faith. So, hindi lang dumami yung kanilang ranks, dumami din po yung mga leaders, yan yung, diba? And nagbago yung kalooban ng tao. So mga kapatid, they help people experience the power of God by serving. Help people, answer the call. Yan. Wala pong maliit na gawain. Ito, isang sample na naman. 2 Kings chapter 5. Ito yung yung kitongin na general, Syrian general. So, nung dumating siya kay Elisha, sabi niya, sige, hindi niya hinarap. Sinabi niya lang, sabihin mo, maligo siya doon sa Jordan River. 7 beses siyang lumubog. Nagalit yung general, hindi man lang ako hinarap. At mas magaganda pa yung ilog sa atin. So, galit na galit siya. Meron siyang katulong na bata, Sabi rito, Naaman's servant went to him and said, "My father, if the prophet had told you to do something great," again, gusto natin yung yung kapansin-pansin, "would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed?" Pinaalala, anong ginawa ng kanyang amo. So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times as the man of God had told him. And his flesh was restored and became clean like that of a young boy. A young boy. Sabi ganon. So mga kapatid, wala pong maliit na gawain. Yun lang ipaalala natin na ang Diyos nagpapagaling, ang Diyos nagpapagaan ng kalooban, ang Diyos po nagbibigay ng kapayapaan sa tahanan. Ano po yan, kailangan yan. It's needed by everyone. Ang akin po dito, be the channel of God so that they can experience the power of God. Yan. And when they experience the power of God, nagbibigay kaluguran sa Diyos yun. Bakit? Nakikilala nila ang Diyos. Mga kapatid, ito yung isang tinuro ni Jesus, we serve with love. Everyone say serve. So mag-serve po tayo with love. And I think, yung isang trademark po ng greatest in God's kingdom is those who serve with love. Pinakamabawang trabaho, pero yan yung isang nakakapagpalugod kay Lord. Bakit? Yan ang ating trademark. Sabi niya, "By this, all men will know that you are my disciples if you love one another." So ayan mga kapatid, huwag mong tignan yung sarili mo na hindi ka magagamit ni Lord. Huwag natin tignan sana yung sarili natin na ganito lang kami. Gawain yan ng mga mas malalaking church. Hindi po. Lahat tayo ay part po ng harvest. Lahat tayo part ng harvest. Kailangan na natin, bantayan yung puso natin. Kailangan lamang po umasa tayo sa Diyos sa mga bagay na makakatulong sa pinagagawa niya. At higit sa lahat, kailangan po yung gagawin natin, lagi nasa puso natin, ready tayo na tumugon para po magalak ang Diyos. So resist pride, rely on God for the main things, and always be ready. Be ready to do what pleases the Lord. Yan. So dyan po lang tinatapos yung ating series on the harvest. Okay? Who is the greatest? Ang occasion po na pag-commemorate ng mga great men ng ating bayan. Sino po yung greatest sa mata ng Diyos? Ito po, yung mga tao. Ito yung mga tao na sa mata niya, kayo yung pinakadakila. Maging tulad kayo ng isang bata, mababa ang kalooban, umaasa sa akin, okay? Walang ka-pride-pride, at handa laging sumunod. Amen? So ito po, pag nilaya natin, paano ako magiging tulad ng isang bata sa akin paglilingkod sa Diyos? Bilang nanay, tatay. And anong paglilingkod ba yung maaari natin ibigay na para mapalugod ang Diyos o magbigay kasiyahan sa Diyos? Yan po yung pagnilaya natin sa ating mga collect group,
So, ayun po. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayo lahat. Salamat tayo sa Kanya. Sige, tayo tayo lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, let's pray. Lord, maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa pagpapaalala niyo sa amin. Lord God, desire po talaga ng puso din that we be affirmed. Pero nawa, wag po yun yung maging sole desire ng aming puso na matanyag at makilala. Kundi yun ma-affirm po na kami po, Panginoon, ay great sa mata ninyo. Kaya ingatan po namin ang aming mga puso at umasalaman po kami sa inyo, Lord God. Father, I just pray, Father, bawat isa sa amin going into our anniversary, 24th year, we respond, we do things that will put a smile on your face, Father. Manugod po kayo sa lahat ng aming gagawin bilang pakikibahagi sa Great Harvest. Bilang bahagi, Lord, sa Great Harvest. God, labanan po namin yung takot at hiya by relying on you, Lord, sa tungkulan sa aming panalangin para sa iba. Salamat po. We commit everyone to you, Lord God. Alam po, Lord, may pagsasaayos kayong ginagawa sa puso ng bawat isa. Just pray, let your kingdom come upon everyone. Pray namin in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.